Ano na naman baga ang kwento ko mga kalola, sige ituloy na natin, episode 2 na tayo at sisimulan ko ito dito sa lugar kung saan ako sobrang na-amaze, grabe. Nasa CR lang tayo mga kalola pero this time yung CR ha, hindi siya amoy CR. Ang bango ngayon ng CR dito sa Vinson's Kiosk ko mga kalola. Last time na mag-CR ako, wala naman ding occasion pero napakatanghak ngayon lula. Hindi, ang ganda, nakaka-amaze, nakakatuwa, grabe. Hindi ka madudumi this time. Mga kalola, nag-jingle lang nga pala ako kaya andito ako sa CR. Pero pagkatapos noon, dumiretso agad ako sa simbahan. At tamang-tama ang pagdating ko, saktong-saktong magsisimula na. Ang mga kasali sa wedding entourage ay nakalinya na. By the way mga kalola, andito nga pala ako sa simbahan ng Saint Peter the Apostles Church. Dito yun sa bahay ng Vinsons. Konting trivia lang mga kalola, ito nga pala ay isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas. Kasabay ng pagpainan lang ng musika, unti-unting lumakad ang mga principal sponsors na unang lumakad sa ating imaginary red carpet. Hindi ko sila mga kilala pero sa gayak pa lang nila ay tunay na nagagandahan at nagpupugian ang mga ninong at ninang. Tulad ng dalawang ninang na ito, yayamanin talaga ang gayak. At susundan sila ng bagong-bagong kapapasang attorney si Sir Ian Balon. Hindi na ata sinunod ang order ng names ng mga ninong at ninang sa invitation kasi nga napakainit sa labas. Bukod pa doon, hindi ata lahat ng mga ninong at ninang ay naka-attend. Kaya kung sino na lamang yung magkatapat, sila na yung naging magka-pair sa paglakad dito sa imaginary red carpet. Pagkaganon pa man, makikita na nagniningning ang ngiti sa labi ng bawat isa habang sila ay lumalakad dito sa ingranding bulwagan. Isa din pala sa ninang yung kanyang kapatid na talagang nung kabataan ay Diyos ang Diyosa din sa kagandahan. Hanggang sa kasalukuyan naman ay taglay pa din ang pagka-Diyosa talaga. At parang itong isang ninong ito ay kilala ko. Hindi pala. Yung kumpadre ko pala yun dun sa na anak namin si Engineer Jonally. Aba, ninang din ang dalawa kong estudyante. Halatado na talagang senior citizen na ang lola niyo. Uy, ninang din si Ma'am Brenda Barcubardon. Kinulang tayo sa pag-research mga kalola, hindi natin nalaman kung sino-sino nga ba itong mga ninong na ito. Ay, ang masasabi ko na lang ay mga gwapo namang masyado ang mga ninong na ito. At eto, kilala ko ito. At talaga namang parang si Fernando mo, parang kukumarte ng si Kuya Tony Dimesa. Unang lumakad naman sa mga abay si Mek at ang paborito kong kapatid ng aking kaklase. Di ko na alam ang pangalan niya, pero kilala ko talaga siya. Favorite ko siyang sumayaw. Si Ma'am Dani, di ko kilala yung magandang lalaki sa yung poging lalaki na yon. Ito namang susunod na mga abay na ito, titingnan natin kung makikilala natin. Ay, Santissima, maganda siya pero hindi ko siya kilala. Etong next na pair ng mga abay, hindi ko alam kung ito ay foreigner kasi ang tangkad niya, ang puti niya, ang ganda niya. Hindi ko rin kilala kung sinong kapartner niya. At ang sunod, ang aking eldest daughter. Hindi ko kilala kung sino ang kapartner niya. Ang susunod na pair ng mga abay naman ay kilala ko, Althea Lorraine ang dalaga ni Kumadring Ining. Susundan ito ng dalaga naman ni Angkol at ni Auntie Elma. Ang susunod na pares naman ay si Ashlyn at ang kanyang partner. Oh, ito parang kilala ko ito. Ang young version ni Donna Nano. Hindi ko kilala. Ay, ito, ang aking second born. At si Tito Adel, ang pogi ni Tito Adel. My goodness. At ang next ay si Janine at ang aking kuya Efraim. Ngayon naman ang ating ipapakilala ng mga cutie pie na mga batang magkaka-pair. Kaya lang di ko kilala itong unang pair. Yan, yung pangalawa naman tayo ay ang aking bunso at ang kanyang kapares. Di ko kilala. Diyos ko, may promero sa buhay. Kaya parang napilay na ito mga kalula. My goodness. At ang pinakadalawang cutie. Ay, sorry, di ko kilala ang mga cute-cute na ito mga bata. Sunod po ay ang bunso ni Auntie Elma at ni Uncle. Di ko kilala ang kanilang kape. At ang dalawang pogi at magandang baby. Hindi ko po kilala.
Try natin kung may kakilala pa tayo dito. Yan. Ay, para katulad yung anak ko, napilayan na din po, promero din ito sa buhay. Ano? Ang little groom and little bride, si Biboy at ang beautiful lady, di ko siya kilala. Ngayon naman ang lalakad na ay ang ating maid of honor. Ay, naku, napakaganda naman bata nitong masyado. Maladyosa din ang kagandahan. Ang makikita nyo namang lalakad ngayon sa ating imaginary red carpet ay ang magulang po ng ating bride, si Ginoo at Ginang Villanueva. Ngayon naman mga kalola, ang lalakad na sa ating imaginary red carpet ay ang magulang ng bride, si Ginoo at Ginang Villanueva. At syempre, eto na ang ating pinakahihintay, ang pinaka-highlight ng okasyong ito, ang paglakad ng ating maladiyosa na bride. Oh guys, hindi lahat ng diyosa ay nasa langit. Minsan, yung iba andito lang sa lupa at ngayon nga ay makikita natin ang isang diyosa na nagkasalukuyang naglalakad sa engrandeng bulwagan at imaginary red carpet patungo sa lalaking nakasungkit ng kanyang matamis na napakapalad ng lalaking iyon at napakapalad naman din ang babaeng ito ng Diyosang ito sa makatuwid or in short, napakaswerte nila sa isa't isa. At nagsimula na nga ang seremonyas ng kasal. Wala pong tumutol mga kalola ha, charot. Hindi naman kasi nagtanong si Father, charot. Masayang masaya ang lahat habang sinasaksihan namin ang pagpapalitan nila ng kanilang mga sumpaan sa isa't isa. Dahil hindi ko nga pala sa inyo nabanggit kung sino ang ikinakasal ngayong araw, gusto niyo bang iparinig ko sa inyo ang pagpapalitan nila ng kanilang mga sumpaan? Sige. Sumasaktay na kawa na maging kasama si Erne na natin ngayon ay susunod sa batas at mga pagtutuloy ng ating na simbahan. Buong puso bang mapapalubos ka niya ng iyong sarili at kanyang buhay? Buong puso mo ba siya tinatanggap bilang asawa? Pero sumasakay kawan maging kasama si May na natin ngayon palinsunod sa batas at mga pinutuli ng ating banal na simbahan. Buong puso ba papapalubos sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Buong puso mo ba siya tinatanggap bilang may bahay? Ngayon at natapos na nga ang pagpapalitan nila ng kanilang mga sumpaan at isinunod na ang pagpapatibay nito, ang pagsusuot ng singsing nila sa bawat isa, ang pagbibigay ng aras at ang pagkakabit ng kung ano-ano pang mga simbolo na magpapatibay ng kanilang pag-iibigan na isa sa mga tradisyon at kultura nating mga Pilipino. Kayo na lang po ang maghula kung ano-ano ang mga inilalagay na iyan. At syempre, ito na yung moment na hindi dapat nating ma-miss lahat sa aking vlog na ito. Ang puntong hinihintay natin o hinihintay ko bilang chismosera o syoserang mahaderang matanda. Ang Kiss the Bride. In-slow mo pa natin yan guys ha para medyo manamnam natin ang panonood ng unang halik ng bagong kasal. Hindi tayo dyan na-satisfied kasi sa totoo lang kung naandun ka sa okasyon, ang bilis, smack lang. Kaya naman nag-request tayo ng ikalawang round. Ito na yung round 2. Medyo matagal-tagal na yan. O diba, enjoy na enjoy. Kinilig din kayo in fairness. Alam ko, ang sumunod na dyan ay pictorial. Hindi na po tayo nakiusyoso kasi kalabisan na ang pagiging usyosera ng lola nyo. Yun lang. Thank you for watching. Hanggang sa sunod.